Habang nag-overtime, napansin ni Sarah na lumalapit na ang hating gabi. Sa kabila ng pagod, kailangan niyang mag-xerox ng mga importanteng dokumento para sa umagang meeting. Nang siya'y nagsimula na, biglang narinig niya ang isang kakaibang ingay sa labas ng opisina. Itinuloy niya pa rin ang pag-xerox sa mga dokumento, ngunit napansin niya ang mga guhit sa mga papel na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nang binuksan niya ang copier machine upang tingnan kung may dumi sa loob, siya ay napaatras sa takot nang makita ang isang babae na tila nakalubog sa loob ng makina. Hindi makapaniwala si Sarah sa kanyang nakita at mabilis na isinara ang makina. Nang buksan niya muli ang takip ng machine, wala na ang babae sa loob. Sinubukan niyang muling gamitin ang makina, ngunit sa kanyang pagpindot muli sa power, ang makina ay biglang umuga ng malakas na parang masisira. Nataranta si Sarah at hindi malaman ang gagawin nang tumigil makina. Lumabas ang isang malinis na papel mula dito. Nagpasalamat si Sarah at natuwa na tila wala na ang kanyang mga problema. Ngunit biglang nag-print ang machine ng paulit-ulit at sa bawat labas ng papel, may mga guhit na animoy mahahabang buhok na bumabalot dito. Si Sarah ay halos maiyak sa takot at agad niyang pinindot ang power button ng paulit-ulit upang patayin ang makina. Ngunit kahit anong gawin niya, ang machine ay patuloy sa pag-print. Sa wakas, napagpasyahan niyang bunutin ang plug mula sa saksakan. Tumigil ang machine, dahan-dahan niyang binuksan ang cover ng Xerox machine at sa kanyang nakita, siya ay nagulat. Ang loob nito ay puno ng mahahabang buhok na tila gumagalaw at umaagos pabalik sa loob ng Xerox. Si Sarah ay natulala habang tinitingnan ang mga buhok na dahan-dahang bumababa mula sa loob ng makina. Upang malaman kung ano ang nasa loob ng machine, dahan-dahan niyang binuksan ang lagayan ng papel upang malaman kung ano ang nasa loob nito, ngunit wala naman itong laman. Dahil dito, si Sarah ay napaisip na kailangan na niyang umuwi at magpahinga. Baka dahil sa pagod, iba-iba na ang kanyang nakikita. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang presensya ng maitim na anino sa kanyang paligid ay tila nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng opisina.